Ayun oh. Ay, okay. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa lahat ng aking mga subscribers. Yay! Ay, di ba? At siyempre po lahat ng aking mga followers at mga viewers. Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ngayon po ay yung pong in-upload ko kahapon na kung saan ang sinasabi ko po January 13 ay hindi po pala January 13 ng linggo. Kasi nga nakakalito naman tong kalendaryo ko dahil yung Sabado nakapula. Pula rin po yung kaya ang sinasabi ko January 13 pero hindi po. January 14 po pala yung linggo. So yan po ang paglilinaw ko po yan sa inyo para wala pong malito. January 14 po pala yung abangan ninyo na i-upload ko ang ituturo ko kung paano kayong swertehin at yumaman. Pagka-sinwerte, saan ba tutungo yun? Di yayaman kayo. Kaya nga kayo sinwerte, di siyempre yayaman kayo. Yan po. Maliwanag po na January 14, hindi po January 13. At ito pa po ang mas importante. Yun po nagtatanong kung hindi naman magkaiba naman daw yung oras dito sa Pilipinas at saka yun nandun sa mga abroad. Opo, alam ko po yun, magkaiba. Ang sasabihin ko po sa inyo, kung ano po yung linggo ninyo, ano po yung hating gabi ninyo, ay yun po ang sundin ninyo. Yung linggo na yun. Basta linggo po. Linggo, anumang araw dyan sa inyo, Sabado pa man yan, antayin nyo pong maging linggo dyan sa inyo. Ang sundin nyo po, yung araw dyan sa kung saan man kayo panig ng daigdig naroon, araw at oras po, yan pong sundin ninyo, yang nandyan sa inyo. Hindi po yung Philippine time. Ayan. So maliwanag po yan at kaya ko hindi nga po sana ako maggagawa ng video ngayon kaya lang po nagkamali ang sinabi ko January 13 na kung saan ay nakakalito itong kalendaryo ko dahil pula din po kasi yung nakasulat. Anyway, maliwanag na po yan. January 14 po. January 14 maliwanag po yan. Hating gabi nyo po gagawin. At sa umaga po ng linggo dito, kung basta linggo po yan sa inyo, kung ano pa man, ay yan po yung inyong aantayin at para po makapag-prepare kayo nung yung pong sasabihin ko dyan sa video ko sa linggo. Sa darating na pong linggo yan, hindi bukas. Ay, linggo nga pala ngayon. So, yung darating pong linggo, January 14 nga po. Ayun, at sana maliwanag po sa inyo lahat na yun po ang pagkukorek ko pagtatama ko lang po ng oras. Basta kung ano pong araw ang nandyan sa inyo, sundin po ninyo yung araw na nandyan sa inyo. Basta ang pinag-uusapan po natin dito, linggo, ng alas 12 rin po ng gabi. So yung kung ano man po yung i-broadcast ko dyan, ayun po ang inyong sundin. At doon naman po sa nagtatanong kung may visa para ba yung ginawa nila noong January 1 na itinuro ko. Opo naman, habang buhay nyo na po yan wala naman po kasi ako sinabi dyan kung may expiration o wala di po ba? Paano na lang po tayo at kung ano lang po yung sinabi ko na, yun na po yun. At wala pong expiration yun nung itinuro ko sa inyo noong January 1. Yun nga lang ang tanong kung inyo pong nasundan. Kasi mukhang marami po, sa totoo lang po nalulungkot ako, marami po yung hindi nakasunod sa inyo at lalo na yung sasabihin na hindi raw nakagawa noong January 1 na yon at gawin na lang daw nila ngayon kahit daw ba anong araw. Mario Joseph, de sana sinabi ko na kahit anong araw nyo gawin. Di po ba? Kasi ang sinasabi ko nga po rito, yung time kasi na yon, dito rin po, sinasabayan ko po yon. Ayaw ko na pong isabihin dito kung ano yung connect na sinasabi ko. Sinasabayan ko po yung kaya may oras po yung sinasabi ko. At wag po kayong ganon na
Intindihin niyo po yung sinasabi kasi. Ay, paano nga yan? Tapos mayroon nag-comment na ang sinasabi, bakit daw nasunod naman daw niya yung itinuro ko noong bagong taon na yun, bakit daw hanggang ngayon hindi pa raw siya siniswerte? Mariosep naman, aywan ko hindi ko alam kung anong klaseng tanong yan, ha? Diba? Paano ka ngang suswertihin? Ay, nandiyan ka lang, nag-aantay ka, nandiyan ka sa may pintuan mo, nakaupo ka lang, nag-aantay ka ng swerte. Anong swerte ang inaantay mo pagka ganun? Wala pong swerte. Kahit pa anong gawin natin dito, wala pong darating na swerte kung yun lang ang aantayin mo, nakaupo ka sa pintuan mo, sa hagdanan mo, at nag-aantay ka ng swerte. Wala po. Ang itinuro ko po sa inyo ng bagong taon, kung nagawa po niyo na maayos yun, nakadikit doon sa may pintuan niyo, at pag umalis po kayo, magharap po kayo ng trabaho, halimbawa lang natin, o halimbawa, maghanap kayo ng kung ano mapapagkakitaan. Yun po, ay idampi niyo po yung palad niyo, ganyan-ganyan niyo po, tapos bumulong na rin po kayo sa inyong sarili na sana itong pag-alis kong ito, makakita ako ng trabaho, or makakita ako ng pera. Ganun lamang po yun. Pero kung nakaupo ka lang po dyan sa hagdanan mo or sa pintuan mo, walang darating na swerte. Mariosep naman. Grabe naman kayo. Kaya tuloy na hindi tuloy ako makatulog doon sa nababasa kong gano'n dahil gusto kong liwanagin sa inyo ng kwan. Which is napakaliwanag naman yung sinabi ko sa inyo. Yan po ay parang kumbaga, yan po ang kung nandiyan po yung pananampalataya ninyo, yung tinuro ko po, pag umalis kayo, nakadikit dyan sa pintuan ninyo, idampi po ninyo yung palad nyo, tapos ganyan-ganyan sa kung saan mang parte ng katawan ninyo, at sabay bulong na sana matagpuan mo yung swerte na para sa iyo. Yun po. Hindi ko po sinabing matulog kayo, habang nakahiga kayo, babagsakan na lang kayo ng swerte. Wala po akong ginawang sinabi. Wala po. So, Mariosep, ayun po bang kwan? Sige nga, magsabi nga kayo yung mga nagpapakamatay na mga, ano to, yung mga bumibili dyan ng mga, kung ano-ano, mga porsilas na pampaswerte, binibili pa nga ninyo yun, di ba? Oh. Dahil naniniwala kayong pampaswerte, kanya-kanya pong paniniwala yon. Ang sinasabi ko po, yung sa akin na paniniwala dahil na naranasan ko, personal kong naranasan, kaya yun po naman ang tinuturo ko sa inyo. Ganun lamang po kasimple yun. At hindi ko na po problema kung hindi nyo nagawa ng bagong taon, dahil marami kayong bisita. Tapos ngayon, magtatanong kayo ngayon sa akin, sinabi ko na nga, wala nang tanong-tanong, dahil alam ko, maliwanag naman yung instruction ko. So, ibig ko sabihin, expire na doon sa hindi nakagawa. Pero doon naman sa nakagawa, di mananatili po yan na nandiyan nakadikit. At pag umalis ka po kayo, yun ang gawin yung gabay. Oh, ulit-ulit po sinasabi ko yan eh. Hanggang ngayon daw, hindi siniswerte. Ay nung tanungin ko kung saan ba siya pumunta. Nandito lang po ako sa bahay. Nag-aantay na swerte. Diyos ko. Grabe kayo. Mariosep. Hindi ko maintindihan talaga. Ay, nako. Kahit na may swerte, kung hindi nyo naman na pinapakinggan yung totoong swerte na magdadala sa inyo ng swerte, hindi nyo pinapakinggan yung proseso, wala pong swerte darating sa inyo. Ganun po yun. Nakahiga ka lang pala dyan eh. O, anong swerte? Sige nga. Ano yung babagsak na lang? Pasalam, baka mamaya, yung ligaw na bala yung bumagsak doon sa iyo. Habang nakahiga ka, nag-aantay ka ng swerte. Sa halip na swerte, baka yung pinaputok ng mga pulis na bababang bala, yun ang tatama sa iyo. Huwag po ganun mag-isip. Hindi po ganun. Hindi ko mo sinabi kong swerte, ay literal
nandiyan ka sa hagdanan mo o sa pintuan mo o saan sulok ng bahay ka nandoon o nakahiga ka, may babagsak na swerte. Hindi po ganun. Mariusip naman. Anyway, yun naman pong may inayunan naman po tayo. May mga nag-comment po yung tungkol po dyan sa Hong Kong, yung mga sinasabi ko, yung mga pictram na yan, at saka yung nagtitipon-tipon yung mga OFW nating mga Pinay dyan. So mayroon naman pong nag-comment po na totoo yung sinasabi ko. Ay paano nga po hindi totoo? Sinabi ko naman po yan sa inyo na 2 beses po din po ako nakapunta dyan sa Hong Kong. Ganon din po sa Las Vegas. Mayroon din po nag-comment dyan, di po ba? At totoo daw yung sinasabi ko. Katunayan, yung sinasabi ko, mga homeless na yan dyan sa Southern California, ay maging siya daw ay nakigbigay ng sandwich at saka tubig. At totoo nga yung sinasabi ko. So, at bakit nga kaya halimbawa? Kasi may mga dati pa may mga nag-comment na hindi sang-ayon. Yan katunayan yung sinasabi ko, punto by punto, inayunan po tayo at tama naman yung sinasabi ko. Yun pong sinasabi ko. Ano pa bang bansa ang gusto niyo malaman kung saan ako nakarating? Ituturo ko po, bawat CR po, yung CR ng airport, alam ko po kung saan nakapwesto. Lahat yan. Ilang bansa lang po yan na hindi ko narating na yan. Di lalo na yung Pakistan na yan. Diyan talaga talagang every other din nandiyan ako. Afghanistan na yan. Ito yung mga taga-Afghanistan. Kung may mga Pilipino po tayo diyan, may mga Pilipino. At saka dito rin po sa Pakistan, marami din po tayong Pilipino diyan. Kung mayroon pong mga Pilipino diyan, ito po ang sasabihin ko. Diyan po sa boundary ng Pakistan at saka Afghanistan, yung buong bundok po na yung nag-iilo. Okay? Pagka malamig po diyan sa Pakistan, talagang malamig. Pero pagka mainit naman po, talagang mainit na mainit, as in mainit. Bakit kung alam ito sinasabi ko? Sige, yung po nandyan, mag-comment po dito. Kagaya ng mga nandyan sa Las Vegas, sa Hong Kong na nag-comment, totoo ito sinasabi ko. Ganun po yon. So, anyway, kaya ko lang naman ito nabanggit kasi nga, dahil nga sa mga kayabangan nitong Amerika, ganun din itong Pilipinas na ito, sa sobrang kayabangan, tingnan nyo nga, si Romualdez, di ba't nagbigay ng $2 million dyan sa Harvard University? Di kayabangan. Samantalang napakarami nating mga kababayan nagugutuman dito. Kaya doon ako galit na galit eh. Kaya nga lang, ibang topic kasi ito, ayaw kong haluan ng ibang topic dahil gusto kong maliwanag sa inyo yung instruction ko at yung ano pa ba yung sasagutin ko ng mga tanong. Nasagot ko na yung tanong ninyo na magkaiba yung oras, magkaiba yung araw dito sa amin. Yung sabi. So nasagot ko na po yun, di ba? Basta kung ano po, wag po ninyong sundin ang Philippine time. Ang sundin po ninyo kung saan po kayo. So yun po sa January 14, hindi po pala 13 ha. January 14 po ay abangan po yun ninyo yung i-upload ko. Tapos pagka napanood nyo na yung instruction ko, yun po ang gawin nyo. At pagdating naman po ng alas 12, yun po ang gawin nyo. Yun lang po yun. At naniniwala po ako dahil dito po sa itinuturo ko, wala naman po akong itinuturo dito na hindi nagkatotoo. Siguro kung hindi man tumalab sa iba, ay hindi ko na po kasalanan yon. Ay baka talagang ramdam ko po eh. Ang dami po talagang hindi nakapag-follow or nakasunod doon sa instruction ko ng bagong taon. Marami po talaga sa inyo. So, kagaya na nga lang yung nag-comment na hanggang ngayon daw wala pa raw, hindi pa raw dumarating ang swerte. Pero pagka tinanong mo kung nasunod ba niya yung instruction ko, nasunod daw pero
inilagay yung bigas daw na kung yun, inilagay naman daw niya doon sa kusina. Oh, see? Meron ba ako nabanggit na kusina diyan? At mayroon ba ako nabanggit na doorknob? Wala po. Di po ba napaka-kwan lang po napaka liwanag naman po yung instruction ko. Anyway, sana nga lang sige, ulitin ko lang ulit yung nagsasabi ko may visa para ba yung ginawa nila nung bagong taon. Opo, wala pong expiration yon. Habang buhay nyo na po yon. Kaya nga sinasabi ko, ilagay sa plastic yung bigas na yun para hindi man basta ilagay sa labas ng pinto. At meron pa po pala nagsabi, sa loob ng pinto nilagay. Oh, di doon lang po kayo mismo ang gumawa ng kamalasan ninyo. Oh, di ba? Bakit ko sinabing kayo ang gumawa ng kamalasan ninyo? Kasi nga po, ang sinasabi ko, yung bigas doon sa labas ng pintuan ninyo, para yon ang magmagnet sa inyo, magmagnet ng swerteng papasok sa bahay ninyo. Yun po ang purpose noon. So, yung naglagay daw doon nilagay doon sa loob ng bahay, sa loob sa loob, o ay di palabas, halip na suswertihin ka, lalabas, yung kung ano pa yung swerte mo na nandiyan sa loob na ng bahay na existing na swerte mo, lalabas pa rin yun kasi nasa labas ka eh. Ang sinasabi ko po rito, kung hindi nyo naintindihan, maanong uulit-ulitin ninyo. Total, yan po iganyan nyo lang po. Halimbawa kung hindi nyo naintindihan, i-back nyo lang para maintindihan nyo. Grabe. Tingnan nyo. Tapos ngayon, mag-chat kayo ngayon sa akin, ang sasabihin nyo hanggang ngayon daw, wala pa rin yung swerte. Maria, na grabe. Ay kung ganan, hindi swerte ang hanap mo. Mario Joseph. Ano ba 'yon? Ako ang nalulungkot para sa inyo. Yung mga ganon, ako nalulungkot. Yung ang dami pang dahilan. Pwede bang ngayon ko gawin 'yon at okay pa ba 'yon? Ano ka special? Dahil ang sinabi ko, kaya nga naglagay ako ng oras, dahil yun ding oras na yon, habang ginagawa ninyo yan, di ba? Ipinapakita ko pa rito yung bato, at sabi ko, ikukunik ko kayo, kaya may oras. Dahil yun ang oras ko, na habang gumagawa kayo nun, tuloy-tuloy na yung pagkukunik ko siya, hanggang dumating yung oras na sinasabi ko. Tapos kayo ang maggagawa ng oras ninyo. So ano yun? Grabe. Ay, para bang walang, ito lang po ang tanda natin. Kaya maraming namamatay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa katangahan na rin. Kagaya ng kwan. Ito talagang kwan ito talagang totoong nangyari ito. Yung resita ng doktor, ang sinasabi doon sa resita ng doktor, 3 times a day mo inumin yung gamot. Okay? Ang ginawa niya, at saka sinasabi, isa-isang kwan, ang ginawa, lahat ng gamot na yun na ibinigay ng doktor, one time, ininom niya lahat, di namatay. Yun po wala pong pagkakaiba doon sa nag-chat sa akin na ganun. Na hindi naiintindihan. Ang sinasabi ko po rito, panoorin nyo ng buo yung video. Hindi yung ito mismo, napanood nyo lang itong ganito sinasabi ko, hanggang doon lang kayo, tapos umarangkada na kayo, hindi nyo naintindihan. Di ba? Ay kung yan pala ay ang doon sa may mga sakit, halimbawa pala doktor ako, niresitahan ko kayo ng halimbawa 20 amoxicillin yan, pagtalikod ko, lulunukin nyo lahat yung 10 amoxicillin, di patay kayo. Ay, nako, my gosh. Mario Joseph. Anyway, sige. Basta, sa January 14 po, 14 hindi pala 13 kasi kinokorek ko po ito. January 14 po pala.
So, yun po, basta ganun lamang po ang ating usapan at antayin niyo po at may mga gagawin po akong instruction sa inyo. At sana nga, kasi mararamdaman ko naman po yun sa sarili ko kung yun ay nasunod ninyo ng tama. Mararamdaman ko po yun dahil magre-reflect po sa akin yung kung kayo ba ay ginarantiyahan na makakasumpong ng swerte. Yun po yun. At ganoon din po, doon sa may mga sakit din po, kasabay na rin po ito. At doon po sa itinuro ko rin noong bagong taon, wala na po yun. Kung na po, wala pong expiration yun. Mananatiling nandoon na po yun. Kasi, na-connect ko na yun eh. So, ibig sabihin, kung na-connect ko na yun, na-connect ko na. So, yung mga hindi kasunod at nagko-comment pa rito sa akin na kung pwede raw gawin ng sa ibang araw, ay common sense po. Yun lang po yun. Kaya ang ginagawa ko na lang, hindi ko naman nire-replyan na, hinaheart ko na lang. Oh, di ba? Kasi nakakatamad na mag-reply ng mga ganun. Hanggat wala po akong sinasabi rito na kung kailan na natin babaguhin, mananatili po yun. Wag po kayong mag-isip hanggat walang nakabigkas dito sa bibig ko. Kung ano lang po yung nabigkas ko, yun lamang po. Kung magtatanong pa po kayo ng iba, wala na po ako magagawa doon. Basta ang mahalaga kung ano po yung itinuro ko. Oh. Aha, Maria. Anyway, at pasadahan lamang po natin sandali itong mga nangyayari dito sa atin. At promise, hindi po ako magmumura. At ito pong mga nagpahayag na po ay yung mga AFP at PNP na huhulihin daw. Yung mananagot daw sa batas yung mga nagpapakalat ng stabilization o ano pa man. AFP at PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Isang tao lang yan pinoprotektahan yung bangag na yan. Kabi-kabila, yung mga balita na nandyan, kahit pa ba presidente yan, edi bit-bitin nyo yan doon sa drug test at ipa-drug test yung presidente ninyo. Ganun lang kasimple yun. Kasi magbabanta kayo sa mga vlogger. Ulol kayo. Ha? Bullshit kayo. Ay, sorry. Ano ba sinumpaan ninyo? Hindi ba't ang sinumpaan ninyo yung poprotektahan ninyo ang bansa? Hindi sinabi sa batas na ang protektahan ninyo yung presidenteng bangag. Walang sinabing ganyan ang batas. Nasaan kayo? Ha? Ano ito? Gawin yung Mexico? Itong Pilipinas? Sa bagay sa Mexico, mga bagag lang yung mga tao doon sa Mexico. Pero ang presidente nila, hindi bangag. Dito, ibang klase. Yan po protektahan ninyo. Sarap niyang pilipitin ang liig ng mga animal kayo eh. Akala ninyo mapapatigil niyo yung sa loobin ng tao? Dahil sa katangahan ninyo? Gagawin kong mga bato kayong lahat diyan kung ganyan ang katwiran ninyo. Ako nagbibigay lang ako nag-observe lang ako sa inyo. Pero yung sanang kabi-kabila na nandyan, ang balita, abay mag-isip na kayo. Oh. Hindi yung bibintangan nyo ngayon, kakargahan nyo ng kaso, yung taong nagmamalasakit sa bayan natin. Yung taong ibinubulgar, paano na kung walang magbulgar dito sa mga animal na ito, kagaya ng mga kawatan na yan?
Sina Michael man na ito si Lisa na smuggler na ito. Hindi ba yung si Sayarot na yun na huli na yan? O prinotektahan, pinalabas. Kanya na. Walang bill yung kasalanan nila. Yung gumagawa ng pampasabog. Walang bill yan. Pero, yun, kasama pa sa biyahe abroad. Kaya kayong mga pulis, mga sundalo, ibalansin ninyo ang nangyayari sa atin. Hindi yung kakampihan nyo yung iisang taong bangag. Kaya sinabi kong isang tao, isang presidente mismo ang sinabi ang bangag. Diimbestigahan ninyo. Ipa-drug test ninyo yan. Ano yun, may presidente tayong bangag? Tapos manakot-nakot pa kayo? Baka habang nakatayo kayo dyan, gagawin ko kayong bato lahat dyan. Hindi si Ronald de la Rosa na bato. Ang ibig ko sabihin, nakatayo kayo estatwa. Ang gumagalaw lang ang sa inyo, ulo lang yung gumagalaw, yung buong katawan nyo, bato na. Simentado na kayo nakatayo. Anong klase kayo? Kayo ang inaasahan ng taong bayan, tapos ganyan ang sasabihin ninyo na babantaan nyo yung mga nagsasalita, nagbubulgar ng katotohanan. O ipagpalagay na walang katotohanan yung mga binubulgar niya. O di ipa-drug test niyo yan dahil ang sinasabi nila ay bangag ito. Di magpa-drug test para masabing kwan? Sa halip na sagutin nila yung ibinibintang sa kanila, sa halip na magpakita sila ng ebidensya na mali yung mga ibinibintang sa kanila, hindi. Isosuppress ninyo yung mga taong nagbubulgar ng katotohanan. Kagaya nga yung nangyayari kina Eric na yan at saka kay Loren Badoy. Nagtanong lang naman kung totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses ni Romualdez. Ikinulong. Pero tingnan mo, ang totoo, hindi lang 1.8 billion, 2.6 billion. See? Di tama. Tapos kayo magbabanta kayo ng kung ano-ano. Mabait pa rin ako, sa totoo lang mabait pa rin ako. Pero pagka sumagad ako, baka hindi niyo magugustuhan yung gagawin ko. Ano yan? Patapusin natin itong ganito na. Ay, Maria. Anyway, at sabi ko nga po, ayaw kong magbura dito sa mga animal na ito, mabuwa ka ng mga inang to. Kaya lang talagang hindi napipigilan. Anyway, sige. Ibahin na lang usapan. Basta masasabi ko lang, magkandamatay na lang kayo mga putang na nyo dyan na mga politiko at mga tao dyan sa gobyerno. Magsabay-sabay na kayo mga matay na mga animal kayo. Buwa ka ng inan yung lahat. Balik na po tayo doon sa kwan. Doon po sa mga subscribers ko, mga nakakapanood po ng mga video ina-upload ko. Ugaliin niyo pong panoorin ng diretso, patapusin para po naiintindihan ninyo. Yun po, ugaliin po yun. At yun na-correct ko na sa inyo. Nasa linggo na pong darating dahil linggo ngayon. Yun po. At ito na pong susunod na linggo. January 4 nga pala yun, hindi. Ay, January 14 pala. At hindi January. Sino bang gumawa ng kalendaryo na ito na Sabado at saka Linggo ginawang pula na kalito. So sana po maliwanag yun at yun po ang isa puso natin lagi ang ating Panginoon para sa ganun ay nandyan po lagi siya na nakagabay sa atin, nandyan po siya na para ituro sa atin yung mga kailangan ninyo. Ako po, sabi ko, wala na po akong kailangan sa buhay. Ang sinasabi ko po, Lord, lahat po ng swerteng dapat sa akin na ibinibigay mo na patuloy mo na binibigay sa akin, ibigay na pong diretso
dito sa lahat ng aking mga subscribers. Yan po ang dasal ko lagi. At dahil gusto ko naman po kahit papaano na umangat ang buhay nitong mga kababayan ko na talaga na tunay na naghihirap kagaya nito. At ito lalo na po itong mga OFW natin. Gabayan nyo po, Panginoon, itong ating mga OFW na sana po ay sa lahat ng oras ay binabantayan nyo sila. Ituro nyo po sa kanila yung tamang gawain para sa kanon hindi sila magka-problema doon sa kanilang mga among pinagsisilbihan. At wag mo pong itulot na sana na may mangyaring masama sa kanila. So muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin, lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa ating munting channel. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Salamat po.